Pero ang crime rate natin, ganyan kalakas. At alam mo yun, mas ang mayorya ay nasa bingit ng Panganib. panganib. Oo. Tama? May mali. Sino ang Um, mali? Tayo o ang namumuno Ma'am, sa sa top atin? 11 to, hindi lang Manila ang binanggit dito sa Pilipinas. Sa top 11, pang number 1 ang Manila, Philippines. Tapos, pang number 6 ang Cebu, Philippines. Pang number 9 ang Iloilo, Philippines. Uy, alam natin Tapos, kung sino taga Iloilo. pang number, Jet Mabilo, di ba? Ang number 11 ay Makati, Philippines. Dangerous. Diba? Dangerous city. Why? Ako araw ng preso. Tingnan likod ko may letter P. Ano na namang kalatagan ang pinatayuan mo ng mga subdivision, Marlon? Preso. Kanino na namang mga Orange. kapatagan at Orange. kabukiran ang iyong kinamkam? Orange. Hindi ko na makita ang note ko. Ano ba yan? Malaki na ba tiyan mo? Nota naman yung tabela. Grabe to. Ano yun, sasabihin, i-flex ko lang yung aking Giordano Classic, Marlon. Yung Sino daw po ang umalis? Meron kaming pangalan na nasa isip namin ni Pamela. And actually, sinabi na nga ni Pam yun nakaraang vlog. Umalis na ba? Alis. Kasi prior na mangyari ang Christine, yung, di ba kasi Yung Christine. present pa siya doon Yes. sa ano eh, sa Ah, NDRRMC na yung ano, briefing, briefing. Oo. So si Di Umano, si Dark Choco kasi, ang sinasabi nilang magpapalamig muna dahil sa kinasasamputan naman nitong hidwaan, Di Umano, sa unang ginang na, di ba, lumabas ang mga issue tungkol sa pakikialam niya sa BARM, at tapos nagsalita ang mga BARM representatives mismo, Marlon, stating that there is such meddling na nangyayari gawa nga ng isang Special Assistant to the President na si Anton Lagdamero. Tapos kapansin-pansin yung mga vloggers nila na kumikiling sa kanila, talagang uniform, no? Yung pagbanat nila at pag-atake kay Dark Choco. Oo. At alam natin lahat na kapag kumilos ng well-orchestrated ika nga ang mga ensaymada vloggers, ibig sabihin ito ay may basbas ng allegedly kanilang operator na PCO. Allegedly ha. So, syempre kung may basbas ang PCO, ito ay may basbas ng mas mataas pa sa PCO. At ito ay ang presidente na si Lisa Aran. Ay, siya ba ang presidente? Sorry. Parang siya na rin naman. Wala lang siya mandato. Wala lang siya mandato. At ang mabigat, isipin mo yun, katabi ka ng Pangulo, tapos sa mga bumabanat sa'yo, yung pinopondohan ng Malacanang na mga vloggers. Yeah. So, ang balita natin nung bago magbagyo ay pupunta siya ng Amerika para magpalamig. Para So, magpalamig. hindi tayo sure kung siya yung tinutukoy ni Yes, Miss yes. Cathy Bina. So far kasi, yun lang yung meron tayong update na parang 2 weeks delayed na nga. Kasi nga, nung nangyari yung ano. And then, it was only yesterday and recently, I think also yesterday, nung sumalang si Miss Cathy sa SMNI, Marlon, or sa SMNI niyo ba nabanggit sa Baliteros? Parang or kay Miss Maharlika. Oo, na may aalis nga, no? So, alam mo, hindi maganda yung mga balita ng pag-alis-alis na yan, Marlon eh. Kasi, tignan mo, nagninong ang isang Marcos Jr. sa kasal ng isang Migaon at ni Chino Almario. Almario Oo. na kinasal sa Bangkok, tama? It is an outside the country, out of the country wedding, no? So, and then, of course, yung mababalita mong aalis, ang mga Pilipino Marlon, meron ng ano yan eh, may abandonment issues yan, mga yan. At nagsisimula ang abandonment issues ng mga Pilipino at maraming Pilipino ngayon dahil sa non-performance ng ating gobyerno pagdating sa mga disaster response and recovery, Marlon. Wala eh. Wala kang makitang tamang responde, wala kang makitang encouraging words o marinig na encouraging words sa mga ito. Ang sasabihin mo lang eh, parang isinuko muna tayo sa bagyo at hintay na lang natin matapos. Wala ka ng encouraging words, ang isasagot mo pa doon sa briefing mo, anong gagawin Ang natin? gagawin natin? With kamot sa ulo. Very visible yung frustration na even yourself know na wala kang magawa. Totoo. Di ba? Totoo. And, yun nga, ito yung sumasalamin eh. Kung gaano ka kasinungaling, kung gaano ka katama, gaano ka kahina bilang Pangulo. Tapos, yun pa yung ano, Marlon, kasabay pa niyan, yung frustration din naman na nanggagaling sa isang vice presidente na si VP Inday Sara, na may intindihan mo bakit talaga frustrated ang hari, nang kanya sabihin na hindi naman marunong magpakapangulo itong nakaupo ngayon. At huwag natin kalimutan, bago nasabi ni VP Sara, may isang taon na, o mahigit isang taon na nasabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na isang weak leader, si Marcos, and pati naman yung kapatid niyan si Davao City Mayor Baste Duterte ay sabihin namang tamat ang isang Marcos group. Alam mo,
tamang-tama yan. Nabalik tayo kay, kay Mayor Bastero sa sinabi niya na isa siyang tamad at he lacks compassion. Yes. And his lack of compassion is showing sa kanyang response time pagdating sa mga kalamidad na ganyan, Marlon. Ang mga rubber boats, dumating wala nang baha. Dahil maaaring tinatakan pa ng mga stickers naman na MR at Ako Bicol. Kaya na pending yung, Kaya yung na delivery. pending. Kasi naka-customize pala, Marlon, di ba? And kitang-kita kung paano dumiskate sa isang ganitong klaseng sitwasyon ng isang Marcos Jr. na may ikukumpara naman ng nakalipas na administrasyon na ang Pangulo Duterte. Oo. Ay, ang pinaka-superlative ko kasing pwedeng sabihin is nakakadiri. Parang yun na, nuknukan na yun ng suklam. Nakakasuklam. Yan, tama, Gusto ko yung nakakasuklam. termino mo, nuknukan. Nuknukan na, talamak, Marlon, talamak, nuknukan. Tapos makakaringgan mo ang isang Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsasabi na mas maayos ang pamamalakad ng isang Marcos Jr. kumpara naman sa pamamalakad ng nakaraang administrasyon under President Rodrigo Roa Duterte. Kaya naman pala hanggang sa Malacanang Complex ay may nahuhuling nagtutulak ng pinagbabawal na G. Oo, di ba? Pero alam mo, Marlon, una na nilang pinagtakpan kung ano yung na-champion na i-relay na mensahe ng isang PRRD nung siya ay sumalang sa Senado. Yung talagang crime rate ng Pilipinas ngayon, angat na naman. Kung meron tayong ikinaangat na sama-samang muli, yun yung dinala niya ulit tayo sa mga kapahamakan na ganito dahil naglantaran na naman, Marlon, ng mga krimen sa daan. Ibinalik tayo sa dating bangungot ng Pilipinas. Yes, ayun. Binalik bangungot. tayo dahil bumalik na naman ang kriminalidad, bumalik na naman ang mga ipinagbabawal na gamot sa lansangan at kalsada. Oh, saan ba ngayon di ba ang Pilipinas ngayon sa mga survey ngayon laging top 1, Marlon? Saan tayo top 1? Unang-una. Tayo ngayon sa Southeast Asia, sa most dangerous city ay yung Manila, Ay, Pilipinas. mainit. Mainit. So, dito tayo. Siguro lipat tayo doon. Masisira ang schoolgirl complexion ni Pamela. Wala tayong problema sa pagiging kayo manggin natin. Lipat Kaya lang natin pala, yung camera. sayang ang glutathione, Ay, Pamela. wala. Hindi ho tayo naggaganyan. Although, multiple na mukha mo. Hoy, vitamin C yun. Ang pinili ng Hindi ba yung glutathione. picture na yun? Nauna yung picture natin nung campaign kasi yung picture ni Mariel Rodriguez sa Senate, dun sa office ni Senator Robin Padilla. Ayun naman, Talagang may isang pribadong okasyon yung ginawa natin. Because we were not officials Pero just then. having fun lang We naman. were Saka, having trip mo fun. yun eh. Trip. Yeah. Treat sa sarili. It's for your, for your... Kasi panalo na tayo. After election na to. Hindi pa. Mananalo na tayo. Parang magsusorty-sorty. Yun yung kasagsagan na tayo lalabas na sa mga daan. So we wanted to make ourselves healthy. Tapos yun yung ka-clear pa lang ng HQ dahil nagsara tayo nun dahil lahat Dahil nadali ng lahat ng COVID. COVID, no? Mga February to. Oh, around that. Eh, Grabe kala ko siya. tapos na. Hindi tayo ganun. Luta yun. Ako, bahala ka dyan. Anong pangalan ni ate? Yung supplier mo ng luta. Hi, Alexi. Alexio, si Vitamin Alexi. C. Taga dito yun, vitamin C. Balik natin. Balik Saan natin. ngayon nangingibabaw na top 1? Most dangerous cities, ang most dangerous city ang Manila. Sa Southeast Asia. Ay, ito pa man. Gosh, Ito, resibo. nakakaiyak. Yan ang resibo. Pangilan tayo? Syempre, number 1. Nangunguna? Nangunguna. Wala nang iba. Manila, Philippines, di ba? Ang safe index is 35.8. 35.8. Ang crime Pero index, ang crime index na 64.2. that's times 2. Yes. That's Yes. double, di ba? Yes. Nakakaano. And ito pa, report ng report ng Yun ay isang krimen na matuturing natin, Marlon, sa mga Pilipino. Dahil nga, nagkakaroon tayo naman ay mademokrasyang bansa, Marlon. At ang mga tao, meron dapat binibigyan ng sariling karapatan na makapagpahayag and all. Pero, kung ganito na mademokrasyang bansa tayo, pero ang crime rate natin, ganyan kalakas. At alam mo yun, mas ang mayorya ay nasa bingit ng panganib. Tama? May mali. Sino ang mali? Tayo o ang namumuno Sa sa top atin? 11 to, hindi lang Manila ang binanggit dito sa Pilipinas. Sa top 11, pang number 1 ang Manila, Philippines. Tapos, pang number 6 ang Cebu, Philippines. Pang number 9 ang Iloilo, Philippines. Uy, alam natin Tapos, sino taga Iloilo. Pang number, Jet Mabilog, di ba? Ang number 11 ay Makati, Philippines. Dangerous. Diba? Dangerous city. Why? So,
Ang mga ganitong kwento, mga ganitong detalye, mga ganitong istorya, ganitong klaseng balita, ay hindi nire-report ng mainstream media. Ay, nako. Samantalang yung pagtaas daw ng ratings ng isang Martin Romualdez, tapos bumagsak ang ratings ng isang Vice President Kalokohan. Sara Duterte, talagang kung todo yung output ng mainstream media, mapa radyo, mapa TV, at mapa dyaryo and online. Uy, Okta Research, alam nyo, ano niya, magsisimula ang pagbagsak ninyo Yes. dahil dyan sa ginawa ninyong Yes. pagmamanipula ng inyong mga datos. Yes. Parang you're gonna lose your credibility the same way Pulse Asia lost its credibility. Diba? Actually, ang tanong ngayon, Marlon, ano pa bang survey firm ang credible sa mga panahon ngayon kung ang lagi lang nilang inilalabas ay ang kanilang mga propaganda versus the real data that they owe the Filipino people in informing the citizenry of the real situation of the country. Ano? Wala na. Huwag natin kalimutan nung nakaraang September, di ba, tinago nila. Ang nilabas lamang nilang ratings ay yung bumagsak na ratings ni VP Sara ng ilang percent lang naman. Pero hindi sila naglabas ng ratings, may nagwe-wave sa atin. Tayo ba yan? Rin. Ay, thank you po. May nagwe-wave, nakakotse. Hello po. Thank you. Thank you. Ah, Hello. na ano nila. Oo, may nagwe-wave. Hello po, nakakotse. Na-recognize siguro nila yung place natin. Thank you, ma'am. Thank you po, Hello thank you. po. Hi. Shoutout po sa inyo, mag-ingat po. Shoutout po sa naka-Honda City. Wag kayo play cover. Ako mapahaba. Ingat po, Ingat po ma'am kayo, and sir. ingat po. Ingat po. Sabi nga nila yung September. oktang inang yan. Oktang inang Kahit yan, ako no? magugustuhan ko sabihin yan eh. Natatandaan ko may isang music no, nung panahon ni PRRD. Sinabi yung mga taga-UP ay mga bayaran kayo. So ngayon wag nyo na pong antayin. Kaya namumura na kayo ng namumura na kayo ng netizens sa mga bumubuo ng Okta Research. Ang tawag na sila oktang ina nyo, di ba? And tapos nasasaktan kayo pag sinasabi ang mga taga-UP, pag gumagawa ng isang pag-aaral ay nagpapabayad. So mga bayaran kayo. So wag nyo nang antayin na ganyan din ang maging imahe nyo sa mata ng publiko. Dahil sayang po, sayang. And Marlon, we should actually be very proud na ang ating manonood, ang citizenry are well informed. Dahil, ayan, nilabas ang isang datos na ganyan. Alam mo ba kung makikita mo sa mga sa mga comment sections, mas marami ang tumawa, mas marami ang galit kesa sa bilang naman ng naka-appreciate. Alam mo yung ganun? Ano yan? Hinimay yan ng isang, I don't know, I think it was EB, Kuyang EB Hugalbot sa kanyang page, na kinalkal niya yung but then it was about the wedding of Mix Nograles and Chino. No? Oo. But then, that is also giving us a message that people now care to assess the information na gusto nilang i-absorb, no? Yan actually ay magandang progress sa ating mga sa ating citizenry, Marlon. And of course, kulang na kulang pa dahil hindi naman lahat ay merong access sa kaya data para makapanood ng YouTube, or kung meron mang access sa television, Marlon, hindi naman totoo yung napapanood. I'm sorry dito sa gagawin ko halimbawa, no? Itong mga survey firm na to, parang kayo na ang gumagawa ng sarili niyong ukay. Oh, why be sorry Dahil about that? ililibing dahil darating ang panahon at ililibing ibabaon na kayo ng mga galit na mamayang Pilipino dahil sa kasinungalingan at pamimeke nyo at pag-iispin nyo ng mga detalye na para lamang paboran ang mga politikong nagbabayad sa inyo. Yun nga, di ba parang, I don't know, kasi after this administration, are you very willing to just risk everything and turn your back onto what you have already established for so long para lang dito sa isang walang kwentang Marcos Jr. administration? Mukhang mukhang irresistible yung mga offer. Mukhang irresistible yung mga alaga ng, alam mo yun? Alam mo, ng Marlon, kapalit. nagkaroon ako ng ang foundation ko din ng aking professional background is also on sales, no? So, makabenta ka man ng milyon na halaga ngayon sa isang account mo, your sale is only as good as your now. And then, same as with this current administration na yung milyon mo, I doubt na merong binabayaran ng billion dahil sa pagiging kurakot ng mga taong nakaupo. Bakit ibibigay ko ang billion sa'yo? Akin na lang. So, ikaw lang sa mga barya-barya. Yung milyon na kinikita mo ngayon, lalo hindi mo pinaghirapan. Alam natin kung gaano kabilis maubos ang perang hindi mo pinaghirapan. Ika nga pang, pag easy money, easy go. Easy go. Diba? And sino maniniwala sa nakarang survey nila, ang ratings ng isang Martin Romualdez ay tumataas. Oo ba? Hanggang ngayon, kahit anong gawin niya,
kahit magpatumbling-tumbling siya at kahit siya, di ba? Wala talaga siyang kaapil-apil sa Nasa masa. mo, Wala talaga eh. Yung Marlon, yung tumataas ang rating mo nang hindi ka nakikita ng publikong nagsasalita ng maayos. Lumabas ka man puro ka binapatikos. Lumabas ka man puro ka palpakan ang lumalabas sa mga bunga sa bunganga mo, di ba? Yung mayroong issue hindi ikaw ang nagsasalita, but you use mouthpieces or yung Mga mga attack Oo, dogs. mga attack dogs mo para either purihin ka or iangat ka sa lupa kahit gaano ka kabigat bitbitin ng bansang ito, Marlon. Tapos tataas ang ratings mo, wala kang ginawa kundi mamigay ng ayuda. Yan ba? Posible pagtaas ng ratings. Kunyari, ganito. Namigay siya ng ayuda sa Makati City. Kunyari na lang. Namigay siya ng ayuda ngayong araw na to sa Makati City. Oh. Tapos gagawin ng survey sa Makati City after 2 days. O yung araw din yun. Day itself. O day itself, di ba? So talagang tataas ang ratings mo. Oo. Niloloko nyo na sarili nyo. Niloloko nyo pa ang mga member. Yung habang namimigay ka, nagpapasurvey ka, eh di syempre yung high mo naman sa pagkakareceive mo ng tulong, nandun pa. Nandun. So may influensyahan ngayon nito, yung sagot mo sa survey, Marlon. Bakit hindi nyo pasadahan ng survey yung mga nabiktima ng baha sa Bicol? Hindi nyo pasadahan ng survey yung mga nabiktima ng baha sa Batangas? Yung mga nabiktima pang baha sa iba't ibang panig ng bansa? Ay, Marlon, nabanggit mo ang Batangas, ha? Di kulang tayo ng konti dito sa binababaran nating issue na talaga namang may kurot sa ating mga puso. Yung issue ng pag-handle ng disaster response. Pagdating sa mga bagyo nang dumating, hindi pa tayo nakaka-recover kay Karina. Nandyan dumating sila Enteng, dumating si Christine, dumating ang Leon. And we all know na ang November at December ay dadatingan pa ng mga uninvited guests na bagyong yan, Marlon. November pa, huwag nating kalimutan. November ang Yolanda. Oo, yan ang Parang kasagsagan November actually. 7 to, November Oo. 8, yun ang November 9. Kasagsagan yan. Nabanggit mo, Marlon, ang Batangas. Oo. Alam mo ba na sa Batangas pala, linggo-linggo nagaganap ang smuggling. Ang smuggling ay isa sa pinakamabigat na krimen meron ang bansa ngayon. Economic sabotage. Yes, economic sabotage. At una nang naging accessory to that crime, ang House of Representatives when they tried to stop the agricultural smuggling hearing sa committee ng isang Horacio Swansing, Marlon. So, hindi na nila tinuloy yan. At yan din na naging mitya ng pagiging magagalitin ng isang unang ginang dahil dyan nasambit ang mga pangalan ng kanyang mga malalapit na kaibigan na kagaya ng isang Michael Mann. Kaibigan nga ba? Baka anak. Joke lang. Ano to, Pam? Ito yung, at dahil dyan sa agri smuggling na ibinunyag ng isang Congressman Swansing nung araw, Oh. ay itinago nila ang appointment ng isang Michael Mann na itinalaga pala nila bilang Special Envoy Envoy to China. Oo. So, nabanggit natin ang Batangas. Alam mo kung anong klase ng smuggling ang nagaganap dyan? Ano pa? Oil smuggling. Oh. It is, maybe ako Ah. ako to, baka ang tanga-tanga ko lang, na inisip na, posible, na hindi inisip na posible pala ang oil smuggling. Posible, Pam. Ang tawag dyan, yun yung paihit. Bakit? Ano yan eh? Malaki yan. Totoo ma. Hindi ito yung basta-basta na meron niyang may tinatawag na paihit sa buriki. Bigay ko lang yung paano na may modus operandi ng buriki. Sa buriki, Pamela, yun yung sa mga bigas. Yung mga agri na babawasan yung sako. Bigas Kunyari, o- kala mo, bigas. Sa Apa? buriki sa buriki. Ipa? Hindi, bigas mismo. Bigas na. Bigas Oh. mismo. Kunyari, kala natin yung bigas ay 50 kilos. Oh. Ang laman lang noon, kulang yun ng kulang yun na babawasan nila ng 5 kilos. So binuburiki yung binabawas. Isipin mo, sa 10 5 kilos lang ang manakaw mo sa isang sako, edi meron ka na isang sako ulit. Oo. Pero ito, sa paihi, merong mga small time at merong mga malalaking players. Yung mga small time, ito yung sa barko. Small time pa yun? Small time pa yun. Na hindi hindi toneto nilada eh. Palitro-litro lang. Drum. O, drum. Ito ngayon, Pamin, sinasabi mo sa Batangas, toneto nilada, Pamin. Kasi merong barko sa laot, tatabihan niyang isang barko, ililipat lang doon. Sisip-sipin yun ng isang tubo para mailipat doon yung gasolina, crudo, o anumang klaseng lagis yan. So, ibig sabihin, kung nakadaong sila o while... Merong nasa Pampang, merong nasa Tubig. nasa tubig. So, that means to say, kung nandun sila sa pantalan, maaaring sa pantalan nangyayari ito. Meron. May ganung modus So, operandi. ang Dalawang sinasabi klase. natin, Marlon, alam ng mga tao sa pantalan or sa port area na tinatawag natin, yung nangyayaring paihis, Mismo, tama? Pamela, hindi gagawa yan kung walang, alam mo yun, kasi madali silang masisitan ng mga taga Bureau of Customs, ng mga taga PPA, Philippine Ports Authority.
at gayon din ng Philippine Coast Guard. So ito na nga, nagtanong-tanong tayo. Mm. Sabi ko, di ba Marlon, nakaka-experience tayo na halimbawa, ang lapag natin galing, sabi na natin galing tayong Davao, lumapag tayo pabalik ng Maynila ng 11 a.m. Mm. Lapag na yun nandun na aeroplano mo. Mm. Minsan nakakalabas tayo ng aeroplano after 45 minutes pa dahil may traffic system na sinusunod sa airport naman. Mm. Kapag hindi pa tapos magbaba or mag-unload yung unang aeroplano nakarating sa'yo, dun ka palang pwedeng mag-park ulit para naman ibaba tayo mga pasahero. Tama. Nagtanong tayo sa may alam, meron din palang ganyan sa mga pantalan. At ito ay tinatawag na Vessel Traffic Monitoring System. Ang tanong ko, Marlon, halimbawa ang sasakyan natin Air Cebu Pacific, hindi naman basta-basta ang Cebu Pacific lalapag dyan nang wala siyang pasabi sa airport authority na may palapag na ako, bigyan niyo ako ng espasyo. Di ba dapat may pagpapaalam ka? Dapat pinapaalam pa. Saka dapat, unang-una, kaya may mga body number. Uy, Kung yan. papansinin mo, may body number ang bawat barko. Yes. And kahit bangka, di ba? May mga body number sila. Kasi yun yung nagsisilbing parang plate number ng mga sasakyan naman dito sa kalsada, sa lansangan, sa land. Okay. Tapos, yung body number na yun. And bukod doon, yung coordination nun, ipapaalam mo sa mga authorities, sa Yes. PPA at sa BOCs, kung ano ang laman o kargamento ng dadaong na barko. Oh, okay, sige. Yung dumaong na barko, walang problema. Okay. Nag-advise ka na dadaong ka. Hmm. Pero yung hihigo, ano tawag doon yun? Isipunin yun eh. O yung kukuha ng oil na ini-smuggle, dapat meron ding permission yon. The fact na nandoon ka rin sa katubigan o sa daong, ano yung daong? Ah, Yung nakadaong ka, oo, di ba? pampang eh, Kaya yan oo. sa pampang, ibig sabihin, you got the authority na dumikit ka dun sa vessel na kukuhanan mo ngayon ng langis. Yes. Oo. So, ibig sabihin, may connivance na. Meron. Ano to? Isang sindikato na parang malamapya na to. Yung Oh mga my ganitong God. illegal operation na to. Kasi hindi gagawin ng dalawang barko na maglilipat ng produkto ng langis sa kabilang barko nang wala man lang nakabantay na otoridad o magbibigay pahintulot sa kanila para gawin yung illegal na gawain yun. Sino ang PPA General Manager ngayon? Si Jay Jay Santiago. Santiago, di ba? Nako, Mr. Jay Santiago. Alam ko, lawyer si Jay. Kayo po ba, Attorney Jay Santiago, alam niyo po ba ang nangyayaring ito sa pantalan? Alam niyo po ba kung ano ang economic cost ng mga pang-i-smuggle ng oil na yan sa pantalan? At alam niyo rin po ba kung ano ang environmental cost niyan? Sa mga oil spill na hindi naman lahat yan, Marlon, na nahihigop ng malinis o Parang sulit? sinabi mo oil spill. Kaya nga nabunyag yun eh. Kaya nabunyag yung PAE system. Ito lang ang gobyerno to ang naging talamak. Talagang nabalita sa mainstream media yung ibang barko na lumubog sa Batangas at meron pa lumubog yata sa Cavite at sa Bur. Na alam mo yun, ito yung mga barko na alam mo na may red flag na sa kanila. Alam na nila na hindi na to pinapahintulutang maglayag dahil may record na to mga barko na to. Ang record ay dahil nga sa oil smuggling ay nakakapaglayag pa rin hanggang ngayon. My At ang God. mabigat, yung mga lumubog na yun na barko sa Batangas kamakailan lang ay yun yung mismong konektado sa oil smuggling na naging sanhi, nagkaroon ng oil spill. Para sabihin mo palang hindi na sila pinapayagang lumarga, Marlon, at para malaya pa rin nilang magawa yan, ibig sabihin talagang may kasabot sa loob ng PPA. Naman. Ay, nako, hindi talaga Kung tama yung info ko, MT Terranova, yung may dalang 1.4 million litro ng industrial fuel na nakuha sa somewhere to sa sa Batangas. At hindi lang Batangas, mayroon din sa Quezon. Alam mo ba yung ibang mga sangkot dyan, yung mga personalities? Yung magtsuhin to na taga Bulacan. Pero yung area of operation nila ay hindi lamang sa Bulacan, sa Bataan, kundi meron din sa Batangas at meron sa Quezon. Marlon, kung saan may pantalan, maaaring merong talagang krimen ng nakawan. Lahat ng mga agricultural products, halos Marlon, sa pantalan ng punta niyan. Ay, sa pantalan ang ang point of entry niyan, Marlon. Yep. Ang dami-dami ring mga goods na dumadating. Maaaring yung in-order natin sa Shopee, sa Lazada, lahat yan ay bulk orders na dumating din via sea, via port. Diyan din dumadaan, Marlon. Kaya diyan talamak ang mga krimen ng nakawan. Yan talaga Krimen ng smuggling, corruption, krimen ng smuggling. So lahat ng krimen na yan, tapos sasabihin ng isang DOJ secretary na si Bonjing Remulla, sasabihin ng isang executive secretary na Lucas Bersalina, pasintabi po, with all due respect to the former president, mas mababa ang crime rate ngayon ng bansa kumpara dun sa panahon ni Rodrigo Duterte. Kasi nungalingan yung pag. Kung Sobra. hindi ako nagkakamali, mismong si DOJ Secretary at pati mga ibang USEC niya, nagpa-press con tungkol dito sa mga barko na lumubog at lumika ng oil spill at inamin nila, lumabas doon sa investigation nila na mga naka-red flag na itong mga barko to dahil sangkot nga sa oil smuggling. Ang problema rito, Pam,
yung investigation nila, nananatili na lang hanggang doon. Hanggang ngayon, September pa to, September, October, November, tuloy-tuloy to wala pa rin silang nilalabas sa follow-up operation. Wala silang binubunyag, wala silang pinapangalanan kung sino yung mga tao o personalidad na nasa likod ng oil smuggling at wala pa rin silang kinakasuhan. Higit lalo, wala pa rin silang naipakukulong. Oh, kaya sa record nila, walang crime dahil they embrace the crime and they embrace the criminals. Pinagtatakpan nila sa madaling salita. Oo, pinagtatakpan nila. Kaya wala ka record ng crime. Kaya dyan sa utak mo, dyan sa isip mo, sa propaganda mo, sa spin mo, walang crime. Eh, mga animal pala kayo, sabi nga ni Bisdak, di ba? Nimal ninyo. Nimal ninyo. Oo.